During the budget hearing for the PCO, sinabi ko baka yung GAO na yan, GAOs na yan pati yung contract of service personnel, yan yung mga keyboard warriors ng PCO. So itong binabanggit kong 1.4 billion is for PCO alone. Hindi ko alam, hindi ko po maintindihan kung paano nyo po susunugin itong ganitong halaga. Kung communications lamang ang ambag ng PCO para ika nga maipromote itong ASEAN Summit na ito. Heto nga ho ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction update PH. Dito po kasi di umano may mga binabayarang vloggers ang PCO o ang presidenteng si Marcos Jr. Sampal na naman ho ito kay Aling Claire Castro. Kasi mga ka-update di ba lagi niya hong binabanatan itong pamilyang Duterte, ang mga DDS daw may trolls. Yung pala sila ho ang merong trolls. Sila ho may mga keyboard warriors kung saan ito nga si Representative Paulo Marcoleta, mga ka-update, sinupalpal niya sa pagmumuka itong mga PCO at sampal din ho ito kay Claire Castro. Kaya mga ka-update, wala na ho tayong paligoy-ligoy, diretso na ho tayo. As party list, Sagip is hereby recognized for his interpellation. Thank you, Madam Speaker. Distinguished sponsor, magandang gabi po sa ating lahat. Ang una ko pong katanungan ay tungkol sa dagdag pondo sa PCO para sa ASEAN chairship sa darating na susunod na taon. 17.5 billion pesos is earmarked for the Philippine hosting of ASEAN in 2026. What is truly astounding is that within this, a combined 1.4 billion is being handed over to the PCO alone and its attached agencies for communications-related activities. To be more detailed, 553.7 million pesos will go to PCO proper and 807.9 million pesos for RTVM, and the rest are scattered among your other offices. Yung 1.4 billion po na ito na hinihingi ng PCO ay mas malaki pa sa entire annual budget ng karamihan ng mga departamento ng ating gobyerno. Paano po natin ito madedepensahan? Itong kung communications lamang for a year-long summit, bakit to makakapag buo ng halaga na bakit ito gugugol ika nga ng 1.4 billion pesos? Kung communications lamang ang trabaho ng PCO. Madam Speaker, Your Honor, nakalagay po sa nakalodge po sa Office of the President yung pangkabuoang budget for the ASEAN. So ang PCO po, dahil this is national pride in a way, we can't be put in a bad light. Andito po yung sa ASEAN po, there will be a lot of projecting our country externally on why we deserve to be nominated and elected also sa UN Security Council. So hindi rin naman po tayo po pwedeng masyadong salat ang ating presentation. And also the advertising rates po ngayon, we can provide the advertising rates for TV, for the billboards, for the radios. Lahat naman po yan naka-detail dahil mahabaan po yung ating, hindi lang po yung on the specific date but before, during, and after. Marami po yan mga paggagastusan po sa mga advertising and consulting services po. Ngunit yung pong ASEAN ay nakalatag na rin sa budget ng Office of the President. Meron na ring budget counterpart ang DOT, ang DFA,
So itong binabanggit kong 1.4 billion is for PCO alone. Hindi ko alam, hindi ko po maintindihan kung paano nyo po susunugin itong ganitong halaga kung communications lamang ang ambag ng PCO para ika nga maipromote itong ASEAN Summit na ito. Marami rin po, Madam Speaker, Your Honor. Marami din po, hindi lang po purely advertising expenses. Naka-itemize naman po, may training expenses, may consultancy expenses, communication expenses po. Ito nga mga ka-update, no? Narinig naman po natin 1.4 billion sa President Communication lamang. Di ba? Isipin mo yung pag-communication lang mga ka-update, na mumondo ho sila, gumagastos ho, nagwawaldas ng kaban ng bayan na halagang 1 bilyon. Samantalang si BP Sara, kung banat-banatan ho nitong si Marcos Jr., si Auntie Claire, matindi ho sa halagang 125 million mga ka-update. Kung birahin ho nila itong si Vice President Sara Duterte, akala mo naman ho, hindi siya Vice Presidente. Akala mo naman po, winaldas. Akala mo naman mga ka-update, winawaldas sa masabang bagay. Tapos sila, PCO lamang. PCO lamang. Dito kasi mga ka-update, dumantad pa lang, binabayaran nila, di umano lang mga ka-update di umano may binabayaran sila mga vlogger. May binabayaran daw ho sila mga vlogger, kaya gumagastos ho sila ng ganyang kalaking pera. Diba? Kaya mga ka-update, nakakakilabot ho yung nangyayari ngayon. Mismong dyan sa presidente. Office ng presidente ho yan. Budget ng PCO. President, mga ka-update Presidential Communication Office. 1 bilyon na nawawaldas ho nila dyan sa PCO. Kaya ngayon mga ka-update lumabas talaga may binabayaran ho silang mga vlogger. Kaya mga ka-update, alamin pa natin kung paano gisahin ni Paulo Marcoleta, Congressman Paulo Marcoleta, itong PCO. Representation expenses, and also we need to produce in-house marketing content materials to showcase in certain international roadshows po. And marami pong materials na kakailanganin po during all this time, Your Honor. Thank you, Madam Speaker, Madam Sponsor. Nabanggit niyo po kanina, kailangan we should be able to project nicely before the international audience. Kaya lang po, we are being hounded by the biggest news that's been proliferating for the past few months. Ito nga pong issue ng corruption dito sa ating flood control projects, na kung saan pati yata yung mga creditors natin, pati yung mga nagpapautang sa atin ay umurong na. Parang isang bangko sa Korea ay huminto na sa atin. Hindi na yata tayo papautangin dahil sa rampant corruption. Itong imahe ng ating gobyerno na Di ba? Kahit si Senator Marcoleta, si Congressman Marcoleta, medyo nasanay ho tayo sa tatay niya mga update na nanggigisa rin ho sa Senado. Kaya dito mga update, sa House of the Representatives, ginigisa niya rin itong mga tiwali Yung mga tiwali din po binabanatan niya. Dito kasi mga update, narinig naman po natin sa kanya, galing mismo sa kanya, yung mga bansang gustong utangan ng ating bansa, itong katulad na lamang ng Korea, nanghihiram ho itong ating gobyerno ni Marcos Jr. ng bilyon hata. Nasa bilyon ho mga ka-update. Malaki-laki rin po kaso nabalitaan ho ng South Korea na matindi ho yung corruption dito sa bansa natin. Kaya tinigil ho nila. Ganyan na ho ang mangyayari sa ating bayan. Wala na ho magpapautang kasi nga ho sa mga corruption na nangyayari ngayon sa ating bansa. Siyempre kakalat ho yan sa karatig ho nating bansa. Yung mga katabing bansa natin, mababalita ang dami pala ng corruption dito sa bansang Pilipinas. Paano pa natin papahiramin yan? Baka hindi na mabalik yung ipapautang nila. Kaya mga ka-update, lulong na ho, lubog na ho ang ating bayan sa korupsyon. Yun po yung katotohanan. Kaya ni isa mga kapdi na bansa, nagdadalawang isip o ayaw na magpahiram, magpautang kasi nga matindi ho yung korupsyon ngayon. Flood control pa nga lamang mga kapdi,
makikita naman natin, trilyon yung usapan. Eh paano pa ho pag nabuksan pa natin yung mga ibang ninanakaw ho nila? Di ba? Nandyan pa lang tayo sa baha. Nandyan pa lang ho tayo sa baha, pero malala na ho yung nakawan. Nasa trilyon na. Paano pa ho yung mga ibang proyektong hindi pa natin nabubulat-lat? Di ba? Hindi maganda, kumbaga. Ano ang naging role ng PCO para pabanguhin ang imahe ng gobyerno natin insofar as we are operating under a backdrop of a flood control scam to the tune of 545 billion hanggang 1 trillion pesos. Madam Speaker, Your Honor, siguro naman po mas lalong mahirap kapag dumating ang sa isang taon na wala man lang tayong konting presentasyon, at least in the cultural side. Kaya doon po ay talagang magko-concentrate po tayo sa ating mga national achievements in terms of culture and yung ating mga sa iba-ibang mga products po sa iba-ibang mga regions. Syempre po, kailangan din natin ipresenta ang sariling bansa natin in the best light without highlighting what we are now experiencing po. So, mas lalong mahirap naman po kapag hindi rin naman tayo kahit papano maghahanda in terms of at least public relations. Dahil meron naman po tayo talagang ina-aspire na project, international milestone po na seat para sa United Nations Security Council. Hindi po ba dapat ang mag-spearhead nitong ASEAN Summit na ito ay ang DFA? Yung sinasabi niyong pagpapaganda ng pagpapalawig ng PR, yung public relations, hindi po dapat silang magtalaga nitong role na ito. Dahil ASEAN po, yan po ay ginawa para to foster a stronger inter-regional presence and stronger ties in between ASEAN countries. So dapat we should fall under the purview of DFA. Or sinabi niyo po para makilala ang kultura natin, di ba dapat DOT po ito? Madam Speaker, Your Honor, this is po together po nag-work ang mga agencies po ng administration. Kasama po ang PCO, of course, the DOT and the DFA will spearhead these. Pero kami po sa agency will be on the communication side. Mga content, digital content, media content po para po sa pag-highlight po ng image po ng buong bansa. Your Honor. Thank you, Madam Speaker, Madam Sponsor. Noong 2023, 493 million ang budget ng PCO. And in 2024, it nearly doubled to 933 million. Only to be slashed to 695 million in 2025. And now, PCO is requesting a 954 million budget for 2026. Pero kung titignan nyo, sa 287 authorized positions ng PCO, 166 lang ang napunan. The rest are vacant. Pagkatapos, medyo heavy tayo sa pag-employ ng mga contract of service and job orders na kung saan meron higit kumulang 232 to 240 individuals ang ating hina-hire. So it only shows that it's reflective of poor administration, and the PCO simply pays out its personnel to reach its goals. Parang kumukuha lang ng mga contractuals. Madam Speaker, Your Honor, medyo unfortunate lang po dahil nagkaroon po ng history talaga ang agency na medyo nagpalit po ng leadership. But right now, we are awaiting, meron pong request tayo sa DBM on plantilla positions, creation of plantilla positions. We are still awaiting if they will approve it.
for yung doon sa for the operations that you are asking, Your Honor. So, hihingi po tayo ng new positions pero 166 pa lang po ang field out of 287. Why the need to request for more positions? Motion to suspend, Deputy Speaker. Motion to Session suspended. During the budget hearing for the PCO, sinabi ko baka yung GAO na yan, GAOs na yan pati yung contract of service personnel, ayan yung mga keyboard warriors ng PCO na madiin naman na itinanggi ng ating secretary. Pero ngayon ay nananatiling mahiwaga sa akin dahil sa aking paniniwala, itong mga job order na ito at mga contract of service ay ginagamit talaga na keyboard warriors para mag-react at mag-comment ng maganda sa mga social media platforms ng administrasyon. Ayan nga mga ka-update, sampal ho yan kay Auntie Claire Castro na kung banatan nga itong mga Duterte, tulad na lamang ho yan na may mga keyboard warriors daw. Ang katotohanan, sila naman po pala ang merong keyboard warriors na binabayaran ho nila. Kasi po yung mga Duterte na yan, hindi man po kailangan ng keyboard warriors kasi alam po ng taong bayan yung pagseserbisyo nila sa ating bansa. Yan po yung katotohanan. Diba? Etong mga bayarang warrior keyboard na mga PCO na ito, etong kay Marcos Jr., talagang kailangan ho nila yan para pabanguhin ho yung pangalan nila, para pagandahin sa social media at sa media. Diba? Yung Duterte, hindi ho nila kailangan yan. Kasi alam ng taong bayan kung paano nagtatrabaho ang mga Duterte. Nilindol nga dyan sa Cebu natatandaan yan, 2 days ago o kahapon. Diba? Nilindil po dyan. Tapos yung ating VP Sara, nandyan na ho, tumutulong na sa ating mga kababayan. Samantalang nagka-presko nitong si Marcos Jr., hindi ho niya sigurado kung may lindol ba daw sa Cebu. Diba? Yan po yung pinagkaiba Pumunta nga ho sa Cebu itong si Marcos Jr., pero makikita niyo po, puro picture taking po ang ginawa niya. Nagpapabango rin ho sa mga tao dahil nabalitaan niya mga ka-update na nandun na si VP Sara, nagbigay tulong na, lalong-lalo na yung Davao. Diba? Isa ho sila sa mga unang rumoresponde pag may mga ganyang sakuna. Kaya yung mga pamilyang Duterte, never ho nilang kailangan ng mga keyboard warriors. Etong PCO, yung si Marcos Jr., kailangan ho niya yan. Kailangan niya ho yan para bumango nga yung pangalan niya. Kailangan pa nilang waldasin yung kaban ng bayan, yung perang ibinabayad natin para sa ikagaganda ng imahihiw nila. Madam Speaker, Your Honor, kahit tingnan niyo po ang budget ng PCO, wala po kayo makikita per line na ganyan po na for keyboard warriors. Lahat po, we still contend that kung ano man po ang nakikitang mga likes, these are organic likers po sa mga social media. Wala rin pong ginagamit ng mga reactors. Alam niyo naman po ngayon, masyadong mainit po ang social media. Kung sa presidente po, sa PCO, marami pa rin naman pong masasabi akong loyalists or talagang nagmamahal po sa ating presidente at naniniwala po sa kanyang administrasyon. So, hindi po yun mga likers po o mga parang reactors po na ginagamit. Machi-check niyo po yan sa item. Wala pong ganyan po sa sinasabi niyong mga reactors po, Your Honor. Kayo po ba'y sigurado dyan distinguished sponsor, Madam Speaker?
Madam Speaker, Your Honor, yes po. Your Honor. Sapagkat meron po akong nakausap na nagtatrabaho dyan na bukod pa po sa kanyang 7,000 a month allowance, meron po siyang 500 pesos load allowance, and if their post reach a certain virality, meron pong platform specific bonuses na matatanggap yung mga creators natin at mga warriors. Let me read to you. Pag ang TikTok content po natin has reached 500,000 views, meron po siyang incentive na matatanggap na additional 5,000 pesos. Pag nakatanggap, pag umabot naman ng 1,000,000 views ang TikTok content niya, meron na namang dagdag na 5,000 piso. Sa Facebook, Naku po. for write-ups and art cards, pag umabot ng 500 shares yung art card mo, meron kang additional 5,000 pesos incentive. For video content, pag umabot ng 500,000 views with 500 shares, meron ka na namang tumataginting na 5,000 piso na pabuya o reward. Sa YouTube naman, maka 300,000 views ka lang, meron ka na namang additional 5,000 pesos na gantimpala. At bukod sa yung 500 peso na allowance sa internet or yung prepaid load nila or whatsoever. Madam Speaker, Your Honor, sinubmit na po namin as requested nung committee hearing. Yan din po ang request nyo, Your Honor, para makita kung ano po specifically ang trabaho ng lahat po ng mga nakapasok po sa Presidential Communications Office. At wala po talaga. We really confirm, wala pong mga ganyan, and masyado pong malaki po ang budget na kakailanganin kung idadagdag pa yan. Sa katunayan po, kulang pa nga po ang meron pong karagdagan pa hong budget sana, kaso hindi na po nag-request. So kung idadagdag pa ho yan, mathematically, kumbaga po, ay talagang hindi naman ho kakasya ang budget kung meron pang mga ganyang mga incentives po ang mga empleyado po doon sa sinasabi niyo po. Madali naman po kasi magsabi na nakapasok po ako sa ganitong ahensya, ganito ho ang trabaho ko, ganito ang sweldo ko. Pero sinabit na ho namin kasi as your request, Your Honor, yung lahat po ng kontrata and job descriptions of all the people na nakapasok po sa PCO po. Your Yung Honor. pong 200, thank you Madam Speaker, distinguished sponsor, yung pong 242 na contract of service at JOs na yan, lahat po yan are housed inside the PCO building? Madam Speaker, Your Honor, yes, Your Honor. Gaano po kalaki yung building ng PCO? Nakapunta na po ako doon, Your Honor. Hindi naman po mga 4-story, hindi naman po mga 5-story, but actually, kaya po nila. They are comfortably there. Hindi po siya gaanong kalawag, pero hindi naman po siya ganon kalaki. It can house It can the house 240. 242. Yes, Your Honor. Sa tingin ko naman po, hindi magkakaproblema ang PCO in terms of budgeting. Dahil ako rin po ay nakatanggap ng impormasyon na buwan-buwan kayo rin po ay nakakatanggap ng mga assistance from different offices. Totoo po ba na meron kayong natatanggap na 5 million buwan-buwan from PCSO? Madam Speaker, Your Honor, wala po. Wala po ang natatanggap ang agency na 5 million from PCSO po, Your Honor. 5 million buwan-buwan po ito Wala po, Your Honor. At bukod pa po dyan, meron pa po kayong natatanggap na 10 million pesos
kada buwan from the office of the First Lady? Madam Speaker, Your Honor, PCO denies that they receive such amount from the office of the First Lady, Your Honor. At bukod pa po dyan, di pa po tayo natatapos. Meron pa pong 10 million every month na binibigay sa PCO from the office of the Executive Secretary. Madam Speaker, Your Honor, again, the PCO denies receiving such amount from the office of the Executive Secretary. Meron din pong nakapagsabi sa akin na meron kayong napakalaking vault sa PCO na lalagyan ng pera. Kung ako po ba'y magpapadala ng tao ngayon dun para mag-inspect for the existence of a big vault na naglalaman at sisidlan ng pera, pwede nyo po bang i-confirm or i-deny ang existence ng vault na yon na lalagyan ng pera? Madam Speaker, Your Honor, there is a small vault for the cash section for the immediate needs, but it's not an extraordinarily big, like a bank vault type of vault, Your Honor. Kasi po, dun daw sa vault na yun, dun tinatanggap yung mga bonuses ng mga keyboard warriors, ng mga vloggers natin na who have reached a certain virality. Dun sila sumasahod. Madam Speaker, Your Honor,